Ang video natin ngayon is how to simplify fractions in seconds using GCF. At ito ang mga maaari niyong matutunan sa ating video ngayon. Meaning and examples ng factors at GCF, kung paano gamitin ang 3 different methods sa pagkuha ng GCF. Aside dyan, ituturo ko din ang shortcut kung paano kunin ang GCF. And of course, meron din tayong 10 questions quiz with answers para ma-practice nyo lahat ng natutunan nyo dito sa ating video. Ano nga ba ang factors? Factors are numbers that are multiplied together to get a product or multiple. Gamitin natin as an example ang factors of 12. Ang factors nito ay ang 1 and 12 or 1 times 12, 2 and 6 or 2 times 6 at 3 and 4 or 3 times 4. So basically, ang factors ay dalawang numbers na kapag minultiply mo ay makukuha yung kailangan mong kunan ng factor na number. Ano naman ang greatest common factor or GCF? Is the largest number that evenly divides two or more numbers. It is also known as the highest common factor or HCF. Gamitin natin example yung factors ng 12 at 15. So base sa example natin kanina, ang factors ng 12 ay 1 and 12, 2 and 6, at 3 and 4. At para naman sa 15, ang factors nito ay 1 and 15 at 3 and 5. At para malaman natin ang GCF, bilugan natin yung parehas na factors ng dalawang given numbers. Ito ay ang 1 at saka 3. Therefore, ang GCF natin ay yung mas malaking number, which is 3. Ngayon may basic knowledge na kayo about sa pagkuha ng GCF. Tara at pag-aralan na natin ang 3 methods na pwede natin gamitin sa pagkuha ng GCF. First ay ang listing method. Ito ay ginagamit para makuha ang GCF ng small numbers. Gamitin natin example ang GCF ng 12 and 18. At upang mas maintindihan natin, i-explain natin ito step by step. Step 1, ilista natin yung factors ng kada isang number. In this case, ito ang factors ng 12 and 18. Step 2, tingnan natin lahat ng common factors. Bilugan natin ang 1, 2, 3, and 6. Step 3, piliin natin ang pinakamalaking number sa mga nakuha nating common factors. At sa example natin ito, ang GCF ay 6. Pwede nyo i-pause ang video na ito para mas maintindihan nyo yung ating discussion. Next, proceed tayo sa second method. Ang sumunod ay prime factorization method. Ito ay ginagamit para makuha ang GCF ng larger numbers. Gamitin natin example ang 24 and 36. Step 1, hanapin natin ang prime factors ng bawat number. Para sa number 24, may tatlong 2 at isang 3. At sa 36 naman, may dalawang 2 at dalawang 3. Step 2, piliin natin ang common prime factors. Ito ay ang dalawang 2 at isang 3. Step 3, i-multiply na natin lahat ng common factors para makuha ang GCF. Kaya ang sagot ay 12. Let's proceed sa ating third method. Ang pangatlong method ay division or Euclidean algorithm method. Ito naman ang pinaka-the best gamitin para makakuha ng GCF sa malalaking numbers. Like sa pagkuha ng GCF ng 48 at 18. Step 1, i-divide muna natin yung maliit na number, which is 18, sa larger number na 48. Step 2, i-divide natin yung remainder sa maliit na number. At para sa step 3 naman, i-continue lang natin gawin yung procedure hanggang makuha natin ang sagot na 0. At ang last step naman, kung ano ang last na divisor, yun na ang GCF ng given numbers. At yan ang tatlong methods na pwede nyong gamitin upang makuha ang GCF ng mga numbers. Since alam nyo na ang step-by-step procedure kada method,
Magbigay tayo ng tigdadalawang example para mas maintindihan pa natin ang bawat method na ginagamit upang makuha natin ang GCF. Unahin natin ang listing factors method. Example number 1, GCF ng 16 and 24. So first, ilista natin lahat ng factors ng bawat number. Second, kunin natin lahat ng common factors nilang dalawa. And third, piliin natin ang largest common factor nilang dalawa. At ito ay 8. Example number 2. GCF naman ng 20 and 30. Same steps pa rin ang gagawin natin. Again, mag-start tayo sa pag-enumerate ng lahat ng factors kada number. Second, ikumpara na natin kung ano-ano yung parehas nilang mga factors. At third, piliin natin ang pinakamalaking common factor nila na 10. Ngayon, balikan naman natin ang prime factorization method. Example number 1, GCF ng 36 at 48. Step 1, ilista natin lahat ng prime factors ng bawat numbers. Kadalasan dito ginagamit yung 2 at saka 3. Pero maaari din gamitin ang 5 or 7 depende sa question. And for the next step, kunin natin lahat ng common factors nilang dalawa. Step 3, i-multiply lahat ng common factors. Kung mapapansin nyo, ito ang kaibahan ng listing factors method. Kasi nagpo-focus ka lang sa dalawang klaseng factors na 2 at saka 3. Okay, let's try example number 2, GCF ng 72 at 120. Dito sa step 1, mapapansin nyo na nag-start ang prime factors sa 2 and 3 at may lumabas ng 5. Yan yung sinasabi ko kanina na pwedeng magamit din ang 5 or 7 as prime factors. Step number 2, kunin ulit natin lahat ng common factors nila. At ang huli, i-multiply lahat ng ito to get the GCF. Isunod na natin ang example ng division method o ang tinatawag na Euclidean algorithm. Example number 1, GCF of 56 and 98. Step 1, i-divide natin ang larger number gamit ang smaller number. Step 2, ngayon naman ay divide natin yung smaller number gamit ang remainder na nakuha natin sa step 1. Step 3, gayahin lang natin yung same procedure sa step 2. Hanggang maging 0 yung remainder na makukuha natin. And this time, 0 na agad yung nakuha natin. At ang GCF ay ang last na divisor na nagamit natin, which is 14. Proceed tayo sa example number 2. 252 and 105. Step 1, 252 divided by 105. Step 2 naman, 105 divided by 42. At sa step 3 naman, gamitin natin ang 42 at etong bagong remainder na 21 para makuha ang sagot na 0. Ang GCF natin ay 21. Kung mapapansin nyo, sobrang ideal ng method na ito, lalo na kung malalaki yung mga given numbers. Ang downside lang nito ay maaari kang magkamali sa pagkuha ng remainder. At kung mangyari man ito, kailangan nyo pa rin ulitin yung procedure. Kaya ba, ano ang best method para sa inyo? Comment naman sa baba para malaman natin. As promised, bibigyan ko kayo ng shortcut method na sobrang helpful hindi lang sa pagkuha ng GCF, kundi pati ng LCM or ng least common multiple. Pero ang LCM pag-uusapan natin sa next nating video ha. Ngayon, focus lang muna tayo sa GCF. Ready na ba kayo? Let's proceed. Example number 1, GCF ng 36 at 54. Ito ang step-by-step procedure na dapat natin follow. At pansinin niyo maigi na similar lang yung process sa prime factorization. Ang kaibahan lang ay ang pagkakasulat nito at gaya ng sabi ko, magagamit nyo din ang procedure na ito upang makuha ang LCM. Kailangan nyo lang mag-drawing ng ganitong itsura na guide. Depende sa pangangailangan, pwedeng dagdagan nyo pa ng linya pababa. Sa taas isusulat natin ang mga given numbers na kailangan natin i-separate isa-isa ng comma. So from here, pili lang muna tayo ng divisor. Kaya nang sabi ko para lang itong prime factorization. So mamili muna tayo sa 2 or 3. Piliin natin ang number 2.
At yung sagot isulat natin sa baba na nakaseparate ulit ng comma. Again, pili naman tayo ng divisor. Ito ay ang 3 naman. Same procedure ulit, i-divide natin. Pagkatapos isulat natin yung sagot sa baba. Gamitin ulit natin as divisor yung number 3. So same procedure ulit, isulat natin yung sagot sa baba. Since 2 and 3 na yung lumabas, ibig sabihin, stop na tayo doon kasi wala ng common factor. Now, para makuha natin yung GCF, i-multiply natin lahat ng nakasulat na numbers sa gilid to get our final answer na 18. Kung nalilito pa tayo, bigay pa tayo ulit ng isang example. GCF naman ng 42 and 56. Again, ilagay natin yung mga numbers sa taas. Then, divide natin both ng 2. Kung mapapansin nyo, hindi divisible ng 2 or 3 yung lumabas na sagot. Gaya sabi ko kanina, pwede tayong gumamit ng 5 or 7. But this time, ang gagamitin natin ay 7. So, divide mo ito ng 7. And from here, kailangan natin mag-stop kasi wala ng common prime factor yung dalawang number. To get our GCF, i-multiply na natin yung 2 at 7 para makuha ang answer na 14. Sa tingin nyo ba na-master nyo na ang pagkuha ng GCF? Subukan nyo sagutan itong ating quiz na Finding the Greatest Common Factor. Ang instruction natin ay simple lang. Basahin may yung tanong at isolve bawat isa gamit ang kahit na anong method na natutunan nyo, including yung shortcut. Then, choose the correct answer. Maaari nyo naman i-pause yung video kung kailangan nyo na mas mahaba pang oras. Don't worry, after each question, makikita nyo agad yung sagot. So, start na tayo. Find the GCF of 16 and 24. Find the GCF of 30 and 45. Find the GCF of 27 and 36. Find the GCF of 42 and 56. Find the GCF of 48 and 60. Find the GCF of 36 and 54. Find the GCF of 56 and 98. Find the GCF of 84 and 126.